Okay mga Lods, welcome back to another content. So ang topic po natin for today is yung mga kabalbalan ni Sir Jack dito sa internet. Okay? So dahan-dahanin muna natin lahat ng issue kasi may dalawang issue ngayon na pending si Sir Jack. Una muna yung sa eto, Pegasus. Ngayon, okay lang naman kung pupunta ka dyan basta wala kang pamilya. Gets nyo? Kung kunyari may asawa at anak ka, syempre huwag ka nang pumunta sa ganyan. Kasi pamilyado ka na, responsable ka dapat sa pamilya mo eh. Pero again, benefit of the doubt, okay? Kasi meron na akong narinig na chismis nung matagal na eh, nung nakaraang mga araw na to eh. Eh yung tao na yun kasi, nagpupunta talaga siya dyan sa ganyan. Ako kasi, wala akong budget sa ganyan. Mahal dyan eh. Mahal dyan, men. Yung alak pa lang dyan, mahal na eh. Dito na lang ako bibili sa tindahan, 30 pesos lang. Diyan, may katabing babae. Bakit? Ganun din naman yung amots nun eh. Matutulog ka eh. Pero, anyway, ang point ko doon, mahal kasi yan. And wala akong extrang pang ganyan. Kahit nasabihin mong meron eh, nakakatamad naman. And, kilala kasi ako kahit papano. Ibig sabihin ba, kunyari, naglakad lang ako from here hanggang hanggang Mega Mall. Meron makakakilala sa akin, isa or dalawa. Okay. Kasi nga, yun yung kaakibat talaga ng mga nagva-viral na post ko, yung mga controversial takes ko. Merong makakakilala sa akin. So, as much as possible, kung hindi ko siya gagawing content, halimbawa yung sa Adonis, ipopost ko yun eh. So, okay lang na may makakita sa akin doon. 'Di ba? So, anong tawag mo dito? Umano ako talaga doon. Ginawa ko talaga yun for the sake of content. Ngayon naman kasi, hindi mo alam kung for the sake of content to, okay? So, basahin natin to. Yun nga. So, tinanong ko siya kung totoo ba yun, kung chismis lang yun. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung contact ko doon, talagang legit. Sabi niya, siya talaga yun. Well, pero benefit of the doubt pa rin kay Sir Jack. Ngayon naman, may lumabas sa South Manila News post. Sabi dito, madalas umanong namamataan ang vlogger na si Sir Jack na sikat sa entertainment spot na Pegasus. Okay, so ito yung natutunan ko dyan sa mga ganyang klaseng establishment. They are entertainment house, okay? Meaning to say, ang entertainment nila is very sensual. Yun yung in-explain sa akin over the years nung taong na interview ko doon sa isang ganyan doon sa Adonis eh. So, meaning to say, mga lods ko, okay lang pumunta diyan. Kung lalong-lalo na kung wala ka namang responsibilidad sa buhay mo. Good time lang ba? Okay lang, go. Ayon sa ilang netizens, palagian siyang nakikita diyan sa naturang lugar. Ayan marami ibig sabihin, bagay na agad umani ng samot-saming reaction sa usapan online. Sa kabila nito, nananatiling tahimik si Sir Jack ukol sa issue at patuloy pang aktibo sa paggawa ng content para sa kanyang mga taga-suporta. Okay, so at least meron na tayong ebidensya ng picture. Mukha naman hindi kasi edited tong picture na to in the sense na hindi siya mukhang AI. Kasi tingnan mo yung quality, 'di ba? Yung ganyang quality karaniwan totoo 'yan eh, 'di ba? Yung nag-selfie lang galing sa Android na phone tapos pinost ng ganyan. Ngayon, again, uulitin ko, wala naman kasing problema kung ikaw ay kung ikaw ay ganyan na, alam mo yung ganyan, yung magpupunta ka sa ganyan. Para sa akin, wala talagang mali eh. Kaso nga lang, may pamilya kasi si Sir Jack. Yun yung parang, kung totoo man to, parang disappointing. Of course, benefit of the doubt sa kanya. Kung totoo man to or hindi. Anong ginagawa mo dyan sa establishmento na yan? May asawa at anak ka na eh. Diba? So doon ako nagugulumihanan, bakit ganyan yung ginagawa mo? May anak ka na, may asawa ka na, panay ang flex mo sa pamilya mo, tapos pupunta ka pa diyan. Hindi ka naman parang ako eh, hindi naman ako kasal eh. Never akong kinasal eh. Ewan ko ba kung saan pa. Ay, nako, yan yung gusto ko talaga dito sa internet, di ba? Pagka may konting mali ka, papalakihin na. Tapos gagawa ka pa ng storya. Gusto ko yan. Kaya mag-i-explain lahat ng tao kung saan nila
nakuha yung mga storya na yan sa akin. Anyway, pero that's neither here nor there. Tsaka na yun. Anyway, eto yung gusto ko ngayon. Di ba? Ay, nako. Namamasyal lang naman. Okay. Wow, nasa Pingasus. Okay. Sa umaga may line sa gabi. Hindi naman. Palagay ko hindi naman bading si Sir Jack eh. Okay. Mid-time Mengasus. Mengasus. Si Father nga nanonood ng Bold eh. Ayan, yan yung isa pa doon, di ba? So wala ka ng moral high ground kay Father. Ako naman wala. Alam nyo naman na ano rin ako, pagka may mga kabalbalan na ganyan sa internet, sa akin kayo naghahanap ng link. Ibig sabihin, hindi na rin ako banal sa ganyan. So, siguro, ine-explain ko lang sa inyo nun kung ano yung sitwasyon ng utak ng isang normal na lalaki. Kaso nga lang, si Father, ano siya padre siya nun So, dapat hindi niya naman talaga ginagawa yon. Yung kasalanan niya, sa Diyos niya yon. Diba? Ang akin lang, ikaw, may asawa at anak ka, tangina ka. Kung totoo man yan, ha? Hindi ko sinasabing totoo, ang sinasabi ko lang, kung totoo man yan, nakakahiya ka, bro. Parang below the belt na yan kapag kaganyan, na ang lakas mong mangall out ng mga tao sa internet about sa ganyan, tapos ganyan yung gagawin. Sa mali yan, idol. Anyway, next naman tayo. Ito yung susunod na issue. Ayon kasi marami ng pages na nag-post nito kumakalat na to sa internet. Pero gamitin natin reference si Attorney Jess. Na-meet ko na si Attorney Jess. Mabait yan, makwento. Sobrang makwento talaga. Yung mga Tweety Birds, ang daming Tweety Birds mong... Alam mo yun, kasi matagal na ako naka-follow kay Attorney Jess. Nakikinig din ako sa kanya pag interviews niya. Kasi para sa akin talaga yung mga insider info, magaling sila dyan sa chismis dyan Tsaka yan, sila Llama, Ayun, facts first, parati kong pinapanood. He's a smart guy itong si Attorney Jess. Sana nga, sana magkaroon siya nung parang chika minute na na mga chismis lang sa pampolitika. Kasi very interesting talaga yung mga kwentuhan namin. And at least alam niyo yung natutuwa ako nung na-meet ko sila. At least na-invite ako doon sa mga yung kapanalig mo sa politika. Di ba kasi ganun yan Sa DDS kasi ayaw kong i-invite Kayo ni Sir Jack. Invite nyo kasi ako. Wala naman attend naman ako. Dito naman tignan kung pilay talaga ako. So Lord. Sabi ni Attorney Jess dito, totoo bang close na because may violation? Anyone from Imus na alam kung anong city ordinance yan? Non-payment of taxes and recent lang daw yan. Confirm mga ka-videos. Grabe ka na 2020 sa mga DDS vloggers. Ayan, pareho kayong alumni ng FEU pero obviously ay napariwara yung isa. Ano ba to? Based on the pic mentioning Imus City Ordinance 01433, I assume wala na siyang business permit to begin with. So tama lang na ipasara. Iyan! Sana may penalty pa, sabi ni Raymer. Meron naman siguro yan. How ironic na vape ang business niya. Basta deterred lahat may mali, pwera sila. Well, kailangan mong sumunod sa batas. Ganun lang yan. And ang problema kasi kay Sir Jack, ito rin kasi yung downside ng pagiging sobrang controversial mo sa social media. Or yung lagi kang pinag-uusapan. On a social media front, mas justified kasi na halimbawa may kukuhang sponsor sa'yo, or halimbawa gusto mo ng mabilis na pera, sa engagement kasi meron talaga doon, lalo na sa Facebook. So yung iba nag-i-engagement farming na tinatawag. It's either mag-rage bait ka, ngayon may bago na queer baiting, tangina may ganun pa. Wala naman yon, okay? Wala naman talagang ganun, pero gumawa sila ng sarili nilang vocabulary para i-explain yung mga social media phenomenon. Si Sir Jack kasi rage bait talaga yung pinaka main niya. And ginagamit niya yung sarili niya pang-bait para magkaroon ng engagement yung page niya. Kasi marami kang pwedeng tuksuhin kay Sir Jack 'Di ba? Kung sino siya, parang sa akin, 'di ba? Yung mga paninira sa akin, ginawa ng Bible truth 'yun, kahit yung iba doon talagang sobrang kasinungalingan, 'di ba? So, ang pinopoint ko doon,
kung gusto mong maging relevant sa social media, kasama yon yung ganun yung gagawin sa'yo ng mga tao. Kahit na hindi totoo, that's why minsan talaga kailangan ilaban mo yung mga ganun. Ang problema kasi, Sir Jack, kasi wala na talaga eh. Kailangan niya yung mga ganong klaseng galaw para para lalong lumawak yung imperyo niya dito sa social media. Kasi natutuwa sa kanya yung mga DDS eh. Ito yung pinaka-unfortunate part sa pagiging DDS ha. Kasi natutuwa kayo sa basurang entertainment. That's why yung mga vloggers nyo, basura lang yung hinahain. Hindi natin kayang itaas yung antas ng usapin dito. So, ang nangyayari, ad hominems, di ba? Kakampuke, di ba? Yun yung lagi niyang sinasabi. O anong nangyayari? Ginagantihan siya ng mga tao. Miski ako, naiinis na rin ako sa kanya. Kasi wala naman akong ginagawa sa kanya. Pero ano gagawin niya? I-highlight niya yung mga alleged disability ko. Yung mga binibintang sa akin ng mga tao. Ganon siya. Ginawa niyang Bible truth yun. Imbis na magkaroon kami ng conversation. Nix, ano bang nangyari sa atin? Baka pwede natin pag-usapan yan. Tara dito sa SMNI. Walang ganon, di ba? Magpapapicture din naman ako sa kanila pag nangyari yon. Pero wala eh, walang hindi 'yun nangyayari eh. Kasi nga masyadong nating pinalalakas yung mga echo chambers natin dito sa ating internet. Kaya lumalakas ng lumalakas, 'di ba? So sana lang kung gusto talaga natin mag-expand yung horizon natin dito, labas-labas din tayo ng echo chamber. This is coming from a guy who is always recording inside his room. Ako, I do. Nakita nyo naman, may mga nakakita na rin sa akin sa labas. I just wanna do that for a change. For the better of everyone. Yan lang naman po yung sa akin for today. Gagay mga lods.